Sapagkat meron po akong nakausap na nagtatrabaho diyan na bukod pa po sa kanyang 7,000 a month, allowance, meron po siyang ₱500 load allowance, and if their, post reach a certain virality, meron pong platform specific bonuses na matatanggap yung mga creators natin at mga warriors. Let me read to you. 'Pag ang, TikTok content po natin has reached 500,000 views, meron po siyang incentive na matatanggap na additional ₱5,000. 'Pag nakatanggap 'Pag umabot naman ng 1,000,000 views ang TikTok, content niya, meron na namang dagdag na ₱5,000. Sa Facebook, for write-ups and art cards, 'pag umabot ng 500 shares yung art card mo, meron kang additional ₱5,000 incentive. For video content, 'pag umabot ng 500,000 views with 500 shares, meron ka na namang tumataginting na ₱5,000 na pabuya o reward. Sa YouTube naman, maka 300,000 views ka lang, meron ka na namang additional ₱5,000 na gantimpala. At bukod sa yun nga, yung 500 peso na allowance sa internet or yung prepaid load nila or whatsoever. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Araw po ng Huwebes, Oktubre 2, 2025. Meron ako isi-share po sa inyo. Pinanood ko po kasi yung hearing doon sa House of Representatives, doon sa pagdinig sa budget ng PCO o Presidential Communications Office. Grabe po ang nangyaring digmaan doon mga kababayan. Opo, lalo na po nung ang nagtanong na sa PCO team ay si Congressman Paulo Henry Marcoleta. Grabe. Napakarami po akong nalaman na mga bagay-bagay na inexpose nitong si Congressman Paulo Henry Marcoleta mga kababayan. At yung tagapagsalita po, kasi hindi po si Yusek Gomez ang humarap kundi meron siyang inatasan na sumagot sa mga tanong. At siya rin ang nag-present doon sa kanilang presentasyon tungkol doon sa programa ng PCO, mga kababayan. Nung magtanong na si Congressman Paulo Marcoleta sa kanya, hindi niya malaman kung ano yung mga isasagot niya, mga kababayan. Kailangan pa niyang umugnay o kaya magtanong doon kay Ginoong Dave Gomez at pati yung presiding House Speaker ay sinususpende ang sesyon mga kababayan dahil sa hindi nga masagot nitong tagapagsalita ng PCO yung mga tanong ni Congressman Marcoleta mga kababayan. Dito napakarami akong nalaman. Ito medyo ipinagpapauna ko na po sa inyo mga kababayan. Medyo mahaba po itong videong ito. Lagpas 30 minutes ito. Pero pag pinanood nyo to, gaganahan kayo sapagkat may mga malalaman po kayo na na-expose dito. Lalong-lalo na dyan sa mga paid vloggers, mga pondo nila, may mga bulk pa na in-expose, nalagayan ng pera para dun sa mga sahod di umano ng mga vloggers na binabayaran po nila di umano, allegedly, ayan allegedly yung sinasabi po natin dito, hindi natin tinitiyak mga kababayan, dyan malalaman po natin lahat yan mga kababayan. At marami pang iba kayong malalaman.
Hindi na po ako magsasalita after the video. Dito pa lang ay binabati ko na po kayo mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay ng isang magandang araw at kung ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat. Eto, panoorin natin ang sabay-sabay ang video ito. Thank you, Madam Speaker. Distinguished sponsor, magandang gabi po sa ating lahat. Ang una ko pong katanungan ay tungkol sa dagdag pondo sa PCO para sa ASEAN chairship sa darating na susunod na taon. 17.5 billion pesos is earmarked for the Philippine hosting of ASEAN in 2026. What is truly astounding is that within this, a combined 1.4 billion is being handed over to the PCO alone and its attached agencies for communications-related activities. To be more detailed, 553.7 million pesos will go to PCO proper and 807.9 million pesos for RTVM, and the rest are scattered among your other offices. Yung 1.4 billion po na ito na hinihingi ng PCO ay mas malaki pa sa entire annual budget ng karamihan ng mga departamento ng ating gobyerno. Paano po natin ito madedepensahan? Kung communications lamang for a year-long summit, bakit to makakapag buo ng halaga na bakit ito gugugol ika nga ng 1.4 billion pesos? Kung communications lamang ang trabaho ng PCO. Madam Speaker, Your Honor, nakalagay po sa, nakalodge po sa Office of the President yung pangkabuoang budget for the ASEAN. So ang PCO po, dahil this is national pride in a way, we can't be put in a bad light. Andito po yung, sa ASEAN po, there will be a lot of projecting our country externally on why we deserve to be nominated and elected also sa UN Security Council. So hindi rin naman po tayo po pwedeng masyadong salat ang ating presentation. And also the advertising rates po ngayon, we can provide the advertising rates for TV, for the billboards, for the radios. Lahat naman po yan naka-detailed dahil mahabaan po yung ating, hindi lang po yung on the specific date but before, during, and after. Marami po yan mga paggagastusan po sa mga advertising and consulting services po. Ngunit yung pong ASEAN ay nakalatag na rin sa budget ng Office of the President. Meron na ring budget counterpart ang DOT, ang DFA. So itong binabanggit kong 1.4 billion is for PCO alone. Hindi ko alam, hindi ko po maintindihan kung paano nyo po susunugin itong ganitong halaga kung communications lamang ang ambag ng PCO para ika nga maipromote itong ASEAN summit na ito. Marami rin po, Madam Speaker, Your Honor. Marami din po, hindi lang po purely advertising expenses. Naka-itemize naman po, may training expenses, may consultancy expenses, communication expenses po, representation expenses, and also we need to produce in-house marketing content materials to showcase in certain international roadshows po. And marami pong materials na kakailanganin po during all this time, Your Honor. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Nabanggit niyo po kanina, kailangan we should be able to project nicely before the international audience. Kaya lang po, we are being hounded by the biggest news that's been proliferating for the past few months. Ito nga pong issue ng corruption dito sa ating flood control projects
na kung saan pati yata yung mga creditors natin, pati yung mga nagpapautang sa atin ay umurong na. Parang isang bangko sa Korea ay huminto na sa atin. Hindi na yata tayo papautangin dahil sa rampant corruption. Itong imahe ng ating gobyerno na hindi maganda, kumbaga. Ano ang naging role ng PCO para pabanguhin ang imahe ng gobyerno natin insofar as we are operating under a backdrop of a flood control scam to the tune of 545 billion hanggang 1 trillion pesos. Madam Speaker, Your Honor, siguro naman po mas lalong mahirap kapag dumating ang sa isang taon na wala man lang tayong konting presentasyon, at least in the cultural side. Kaya doon po ay talagang magko-concentrate po tayo sa ating mga national achievements in terms of culture and yung ating mga sa iba-ibang mga products po sa iba-ibang mga regions. Siyempre po, kailangan din natin ipresenta ang sariling bansa natin in the best light without highlighting what we are now experiencing po. So, mas lalong mahirap naman po kapag hindi rin naman tayo kahit papano maghahanda in terms of at least public relations. Dahil meron naman po tayo talagang ina-aspire na project, international milestone po na seat para sa United Nations Security Council. Hindi po ba dapat ang mag-spearhead nitong ASEAN Summit na ito ay ang DFA? Yung sinasabi niyong pagpapaganda ng pagpapalawig ng PR in public relations, hindi po dapat silang magtalaga nitong role na ito. Dahil ASEAN po, yan po ay ginawa para to foster a stronger inter-regional presence and stronger ties in between ASEAN countries. So dapat we should fall under the purview of DFA. Or sinabi niyo po para makilala ang kultura natin, di ba dapat DOT po ito? Madam Speaker, Your Honor, this is po together po nag-work ang mga agencies po ng administration. Kasama po ang PCO, of course the DOT and the DFA will spearhead these. Pero kami po sa agency will be on the communication side. Mga content, digital content, media content po para po sa pag-highlight po ng image po ng buong bansa. Your Honor. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Noong 2023, 493 million ang budget ng PCO. And in 2024, it nearly doubled to 933 million, only to be slashed to 695 million in 2025. And now, PCO is requesting a 954 million budget for 2026. Pero kung titignan nyo, sa 287 authorized positions ng PCO, 166 lang ang napunan. The rest are vacant. Pagkatapos, medyo heavy tayo sa pag-employ ng mga contract of service and job orders na kung saan meron higit kumulang 232 to 240 individuals ang ating hina-hire. So it only shows that it's reflective of poor administration, and the PCO simply pays out its personnel to reach its goals. Parang kumukuha lang ng mga contractuals. Madam Speaker, Your Honor, medyo unfortunate lang po dahil nagkaroon po ng history talaga ang agency na medyo nagpalit po ng leadership. But right now, we are awaiting, meron pong request tayo sa DBM on plantilla positions, creation of plantilla positions. We are still awaiting if they will approve it for yung doon sa for the operations that you are asking for, Your Honor. So, hihingi po tayo ng new positions pero 166 pa lang po ang field out of 287. Why the need to request for more positions? Motion to suspend.
Deputy Speaker. Motion to... Madam Speaker, Your Honor, the idea is mabawasan po yung mga contract of service po. That's why hindi pa ho na-fulfill. We are still awaiting. Tsaka hindi ho match yung mga positions po doon sa mga tao po dahil meron po yung akmang mga qualifications po. Okay. During the budget hearing for the PCO, sinabi ko baka yung GAO na yan, GAOs na yan pati yung contract of service personnel, ayan yung mga keyboard warriors ng PCO na madiin naman na itinanggi ng ating secretary. Pero ngayon ay nananatiling mahiwaga sa akin dahil sa aking paniniwala, itong mga job order na to at mga contract of service ay ginagamit talaga na keyboard warriors para mag-react at mag-comment ng maganda sa mga social media platforms ng administrasyon. Madam Speaker, Your Honor, kahit tingnan niyo po ang budget ng PCO, wala po kayo makikita per line na ganyan po na for keyboard warriors. Lahat po, we still contend that kung ano man po ang nakikitang mga likes, these are organic likers po sa mga social media. Wala rin pong ginagamit ng mga reactors. Alam niyo naman po ngayon, masyado mainit po ang social media. Kung sa presidente po, sa PCO, marami pa rin naman pong masasabi akong loyalists or talagang nagmamahal po sa ating presidente at naniniwala po sa kanyang administrasyon. So, hindi po yun mga likers po o mga parang reactors po na ginagamit. Machi-check niyo po yan sa item, wala pong ganyan po sa sinasabi niyong mga reactors po, Your Honor. Kayo po ba'y sigurado dyan, distinguished sponsor? Madam Speaker. Madam Speaker, Your Honor, yes po, Your Honor. Sapagkat meron po akong nakausap na nagtatrabaho dyan na bukod pa po sa kanyang 7,000 a month allowance, meron po siyang 500 pesos load allowance, and if their post reach a certain virality, meron pong platform specific bonuses na matatanggap yung mga creators natin at mga warriors. Let me read to you. Pag ang TikTok content po natin has reached 500,000 views, meron po siyang incentive na matatanggap na additional 5,000 pesos. Pag umabot naman ng 1 million views ang TikTok content niya, meron na namang dagdag na 5,000 piso. Sa Facebook, for write-ups and art cards, pag umabot ng 500 shares yung art card mo, meron kang additional 5,000 pesos incentive. For video content, pag umabot ng 500,000 views with 500 shares, meron ka na namang tumataginting na 5,000 piso na pabuya o reward. Sa YouTube naman, maka 300,000 views ka lang, meron ka na namang additional 5,000 pesos na gantimpala. At bukod sa yung 500 peso na allowance sa internet or yung prepaid load nila or whatsoever. Madam Speaker, Your Honor, sinubmit na po namin as requested nung committee hearing. Yan din po ang request nyo, Your Honor, para makita kung ano po specifically ang trabaho ng lahat po ng mga nakapasok po sa Presidential Communications Office. At wala po talaga. We really confirm, wala pong mga ganyan, and masyado pong malaki po ang budget na kakailanganin kung idadagdag pa yan.
sa katunayan po, kulang pa nga po ang meron pong karagdagan pa hong budget sana, kaso hindi na po nag-request. So kung idadagdag pa ho yan, mathematically, kumbaga po, ay talagang hindi naman ho kakasya ang budget kung meron pang mga ganyang mga incentives po ang mga empleyado po doon sa sinasabi niyo po. Madali naman po kasi magsabi na nakapasok po ako sa ganitong ahensya, ganito ho ang trabaho ko, ganito ang sweldo ko. Pero sinabit na ho namin kasi as your request, Your Honor, yung lahat po ng kontrata and job descriptions of all the people na nakapasok po sa PCO po, Your Yung Honor. pong 200, thank you, Madam Speaker, distinguished sponsor. Yung pong 242 na contract of service at JOs na yan, lahat po yan are housed inside the PCO building? Madam Speaker, Your Honor, yes, Your Honor. Gaano po kalaki yung building ng PCO? Nakapunta na po ako doon, Your Honor. Hindi naman po mga 4-story, hindi naman po mga 5-story, but actually, kaya po nila. They are comfortably there. Hindi po siya gaanong kalawak, pero hindi naman po siya ganon kalaki. It can house. It can The house 240. 242. Yes, yes, Your Honor. Sa tingin ko naman po, hindi magkakaproblema ang PCO in terms of budgeting. Dahil ako rin po ay nakatanggap ng impormasyon na buwan-buwan kayo rin po ay nakakatanggap ng mga assistance from different offices. Totoo po ba na meron kayong natatanggap na 5 million buwan-buwan from PCSO? Madam Speaker, Your Honor, wala po. Wala po ang natatanggap ang agency na 5 million from PCSO po, Your Honor. 5 million buwan-buwan po ito Wala po, Your Honor. At bukod pa po dyan, meron pa po kayong natatanggap na 10 million pesos kada buwan from the Office of the First Lady. Madam Speaker, Your Honor, the PCO denies that they receive such amount from the Office of the First Lady, Your Honor. At bukod pa po dyan, di pa po tayo natatapos. Meron pa pong 10 million every month na binibigay sa PCO from the Office of the Executive Secretary. Madam Speaker, Your Honor, again, the PCO denies receiving such amount from the Office of the Executive Secretary. Meron din pong nakapagsabi sa akin na meron kayong napakalaking vault sa PCO na lalagyan ng pera. Kung ako po ba'y magpapadala ng tao ngayon dun para mag-inspect for the existence of a big vault na naglalaman at sisidlan ng pera, pwede niyo po bang i-confirm or i-deny ang existence ng vault na yon? Nalalagyan ng pera. Madam Speaker, Your Honor, there is a small vault for the cash section for the immediate needs, but it's not an extraordinarily big, like a bank vault type of vault, Your Honor. Kasi po, dun daw sa vault na yun, dun tinatanggap yung mga bonuses ng mga keyboard warriors, ng mga vloggers natin na who have reached a certain virality. Dun sila sumasahod. Madam Speaker, Your Honor, the vault is for the finance section, and it's, again, it's not an extraordinarily big vault. It's probably in the hip area ko lang po, yung ganun, the usual ones that you can buy in the Ace Hardware or in Sigurado, such. baka po Madam Sponsor, yung nakita nyo lang, nasa first to third floor. Pag umakit kayo ng fourth floor, mas malaki yata yung vault dun. Madam Speaker, Your Honor, they deny the existence of such big vault. Yung ano lang po talaga,
Your Honor. Yung para sa immediate needs, cash vault lang po na for the finance section. Opo. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Kaya hindi ako naniniwalang hindi na mo problema sa pera ang PCO dahil napag-alaman ko rin, if you can confirm, nagme-maintain po tayo ng 4 na head vloggers who are receiving 75,000 pesos monthly. At yung bawat head vlogger na yon ay merong, kumbaga downline o meron siyang sinusupervise na 10 vloggers who receive about 10 to 50,000 pesos allowance depende sa kanilang performance. Would you confirm that, Madam Speaker, Madam Sponsor? Madam Speaker, Your Honor, again, the agency denies that there is an existence of 10 vloggers who earn that much, Your Honor. Ito po kasing mga nakaraang araw, meron pong lumabas na news item na yun daw pong nanay ko di umano ay konektado sa mga diskayas. Isang report ng isang news channel. At tinignan po namin yung analytics. Talagang binuboost yung item na yun, yung news item na yun. Talagang funds were heavily poured on that news item. At ito naman po ay pinick up ng mga vlogger para po ipakalat ang maling istorya na yon. Kaya po naniniwala po ako na napakalaking pera ang ibinubuhos dito sa departamentong ito para kalabanin ang mga kritiko ng administrasyon. Madam Speaker, Your Honor, if I may say, ang nanay niyo po ay teacher ko nung grade 4 po ako sa Filipino, sa Merinol po. And I can vouch for Ma'am Edna's integrity, no? And yung binuboost po na napapansin nyo, hindi po galing at least on the PCO's end, wala po talagang mga nakaganon na trabaho, gumagawa ng trabaho na hired ang PCO to boost such vlogs or to boost propaganda po like yung sinasabi niyo po. Opo, ma'am. Kayo pala ay estudyante. Pero ma'am, sana hindi kayo naiinis sa akin habang kayo ay dumedepensa sa budget ng PCO. Tayo naman po ay gumaganap lang naman sa ating tungkulin. Ayan. Natanong ko rin po sa committee hearing ng public info habang nandun ang mga opisyalis ng PCO na umiikot po ang si Yusek Claire Castro sa mga universidad natin ngayon. At meron po siyang campaign na nagngangalang Usap Tayo, Bayan Muna, na naglalayon na i-promote ang pagiging mapanuri at maging mapagmatsyag sa pagbasa ng mga social media content, maging matalino para malaman kung ito ay disinformation o kung ito ay actual facts. Madam Speaker, Your Honor, yes, we confirm that there is such program. Ito po ay part of the FOI campaign that is under the PCO, Your Honor. Humingi po ako ng copy ng module na yon, if any, pero hindi po nakatanggap ang aking opisina ng module ng Bayan Muna. Usap Tayo, Bayan Muna. Madam Speaker, Your Honor, we promise to follow up on this and we will send your office, Your Honor. Opo. Thank you, Madam Speaker. Distinguished sponsor. So, si Attorney Claire Castro po ay nagiging kampiyon
laban sa disinformation. Ngunit kamakailan ay nakakakitaan si Yusek Claire Castro bilang propagandist ng ating Pangulo na parang hindi befitting para maging isang spokesperson ng Presidential Communications Office. Bigyan ko kayo ng halimbawa, yung drug testing bill ni Senator Robin Padilla. Sabi niya, napakatapang ni Yusek Claire na binansagang unconstitutional agad ang bill na ito na ipinasa sa Senado para sa drug testing. Samantalang sa ating civil service rules, merong mga requirement ang CSC para isailalim sa drug testing ang mga ordinaryong kawani ng gobyerno at mga opisyales ng mga local government units. Kung mga ordinaryong empleyado ng gobyerno ay pwedeng sumailalim sa drug testing, bakit tila baga meron tayong hinaharang ng mga malalaking opisyales na mag-undergo ng drug testing? Wala naman yatang masama dito, distinguished sponsor. Your Honor, Madam Speaker, Your Honor, sasagutin po namin doon po sa anggulo nung kay Yusek Claire. Maingat po si Undersecretary Claire Castro. Kada press conference niya po ay talaga sinisiguro niya na meron siyang mga evidence-backed, mga ebidensyang dala-dala bago po siya magbitaw ng kanyang mga press conference dahil alam na alam po ng media na mafa-fact check po niya ng media to kung sinasabi niya po ay may katotohanan or mere propaganda po, Your Honor. Pero, Madam Speaker, Madam Sponsor, kung tutusin, pwede naman maging optional to on the part of the President. Maaari niyang gawin ito ng malaya, di po ba? At hindi na kailangan pang magbitiw ng salita ang ating spokesperson na ang isang panukalang batas ay unconstitutional. Madam Speaker, Your Honor, are you referring, Your Honor, to, can you repeat again, Your Honor? You're referring to? Ang ibig pong sabihin, Madam Sponsor, hindi po kailangan bansagan agad na unconstitutional ang panukalang ito ng ating buting senador. Sapagkat malaya naman ang ating presidente na magsagawa ng drug testing without outrightly saying na unconstitutional kagad ito, itong panukalang batas. Pwede naman niyang paunlakan itong mungkahi ng ating senador. Madam Speaker, Your Honor, ako po ay hindi abogado, ngunit ang asawa ko ay abogado. Tinanong ko na po yan. Sa ngayon po, unconstitutional po kasi talaga ang kapag parang voluntary po ang drug testing. Hindi naman po yan parang persado na lahat kailangan mag-undergo, Your Honor. Hindi persado. If I may add, hindi rin po pinipigilan ng PCO or kahit nino man po ang pagsulong ng any member of Congress sa ganitong mga panukalang batas kung kailangan in the future, Your Honor. Ngunit sa ganong terminology, parang ating binabara na agad at dinedepensa ng ating Pangulo. Anyway, isa pa, sinabi rin po niya na ang Pangulong BBM was not the first to expose corruption in infrastructure projects. On September 3, sabi ni Yusek Claire, he hit former President Rodrigo Duterte with the criticism that BP Sara could have investigated ghost projects even during the former president's term. Pero lumalabas sa mga dating press conference ni PRRD na kinall out niya rin ang DPWH na merong rampant corruption, lalong-lalo na yung mga ghost projects. Gentle reminder for distinguished colleague from Sagip Party List, please wind up.
Madam Chair, napansin ko po yung oras ko na habang sumasagot po ang Madam Sponsor, hindi po humihinto yung oras ko. May I request for a 5-minute extension kasi hindi po humihinto yung oras ko. Based on our rules, the answer of the sponsor is included in the time allotted. We have 3 more interpellators, and we have 4 more agencies. With the indulgence of our good colleague, we have given you 32 minutes and 24 seconds. Madam, The distinguished gentleman is given an extension of 1 minute. Please proceed. Madam Speaker, yung pong ating kasama, si Honorable Tino, naka 37 minutes po. Bawat ahensya. Sana naman po mabigyan lang ako ng kahit 5 minuto. With your kind indulgence, Madam Speaker. With the indulgence of our colleagues from the minority and the majority, we are giving you an additional 2 minutes extension. Please you po. proceed. Let me just wind up with a manifestation. Ngayon po lumalabas na nagkakaroon ng optics versus reality. Ang nagiging pangunahing trabaho na lang ng PCO ay pabanguhin ang imahe ng ating administrasyon sa gitna ng mga iskandalo na talagang nakakarimaryo kung tutuusin. At hindi ko alam kung nagiging epektibo sila sa kanilang mandato para depensa ng ating Pangulo. Kung matatandaan nyo, nung nakaraang eleksyon, 4 lang yata na administration candidates ang nanalo. Ito ay isang testamento na mukhang hindi epektibo ang ginagawa ng PCO sa pagpapabango ng imahen ng ating administrasyon, partikular na ng ating Pangulo. Madam Speaker, Your Honor, rine-report din po ng PCO ang lahat po ng available help, lahat ng programa na pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan. Hindi lang naman po mere pagpapabango ng ating Pangulo ang ginagawa ng PCO. Also, ang IBC 13, which is one of the government corporations attached to PCO, Congress TV po, nagde-deliver po ng live ng mga hearings. So wala po yun editorializing. Yun po ay hinahatid live. Wala hong putol. So kaano ho ang nangyayari sa mga committee hearings sa Kongreso, sa mga budget hearings, yun po ay hinahatid live. So wala pong pinapabango doon or wala pong specific na pinapakita. Lahat po yun ay delivered live. Ganun din po sa Pangulo, ganun din po ang hinahatid po ng PCO. Your Honor. Thank you, Madam Sponsor. Nanalo po ang ating Pangulo primarily through marketing genius, through social media. Yan po ang kanyang sinasabi na nagpanalo sa kanya, ang social media. Ngunit, hindi naman pwedeng puro social media na lang. Hindi naman natin pwedeng gamitin ang social media para pagtakpan ang mga kamalian ng ating gobyerno. Kung mahusay sana ang pamumuno ng ating gobyerno, hindi na natin kailangan sanang gumastos ng napakalaki sa social media para ipagtanggol ang administrasyon na ito. Yun nga pong ating dating Pangulo na si Pangulong Duterte, ang mismong taong bayan na ang nagtatanggol sa kanya. Hindi niya na kailangan mag-hire ng mga napakaraming trolls at keyboard warriors. Mismo mga tao na mismo ang nagtatanggol sa kanya. Hindi na kailangan maglaan tayo ng artificial na magtatanggol sa ating pamahalaan. Madam Speaker, Congressman Marcoleta, please wind up. Madam Speaker, And Madam Speaker, Your Honor, first of all, we affirm that there are no keyboard warriors under the job description of PCO. Wala pong ganon na naka-hire ngayon. And also, may mga survey po tayo
na sinasabing solid surveys po from SWS na talagang tumaas po ang rating ng Pangulo. Hindi lang po yan via mga social media. Meron po yan talagang nakasulat po na mga surveys from SWS na talagang, kumbaga, true to life surveys po, Your Honor. Thank you, Private Madam survey. Sponsor. Ngunit, paumanhin nyo na po, pero hindi na ako naniniwala sa survey. Kasi si Daddy po, number 24 sa survey. Anyway, let me end my interpellation to continually object to the proposals of the PCO proper, finding that it has not sufficiently shown prudent and wise spending in the past fiscal year. Again, I respectfully recommend that the budget of the PCO proper be reduced in favor of the other attached agencies. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much, Madam Congressman Speaker, Madam Marcoleta. Sponsor.